Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Ito, mga kaibigan, talagang ito ang matinding umatikabo na sagutan ho dito na pagwawala ni dating Presidente Digong sa loob ng Quadcom. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Dito ay talaga ang kasunod ay umatikabo na po na ika nga po ipagwawala ni dating Presidente Digong. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, matindi ito mga kaibigan. Dating Presidente Digong nagwala ho diyan sa ginanap na Quadcom hearing. Mga kaibigan, nagkagulo, inawat, ayaw magpapigil. Mga kaibigan, sa punto pong ito ay huwag po kayong aalis. Gusto ko pong ibahagi sa inyo itong matinding aksyon na naganap diyan sa Quadcom hearing sa Kongreso ngayong araw po na ito. Ito po, samahan niyo po ako kapag may pagkakataon, patapusin, panoorin ang video na ito at nang sa ganon, lubos niyo pong maunawaan. Matindi ho, ayaw magpapigil ang dating Presidente Digong, at pinagtulong-tulungan na ho nitong membro ng Quad Committee at nang sa ganon ay maging mapayapa ho ang kalakaran ng pagtatanong at pag-imbestiga dito ho kay dating Presidente Digong. Ito, samahan niyo po ako at nako ay napakarami niyo pong matutuklasan dito. Ito, shout out po sa lahat. Nako. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Yes, point of order. Suspended. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair. Iyan po mga kaibigan na unang patikim pa lang ho. Matinding aksyon, matinding sagutan dito sa naganap na hearing sa Quadcom. Umatend ho itong si dating Presidente Digong. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ho, ay ito ang matinding kaganapan. Magtataka kayo kung bakit nangyayari ito. Ito po, panoorin pa. Chair, again, i-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders no, na hindi magsabi ng pagmura, siguro, kasi sanay po yung nakaraan, kahit po sa Senate hearing, may mga ganun, ano. Respeto naman sa atin dito, and sana po concise sa pagsagot, kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot, at mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation kasi nakikita nyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon kaya sana po ganun yung ano, no? And simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with kung ano din. Medyo malumanay pa lang ho ito. Kaya kapag may pagkakataon po kayo, patapusin ang vlog na ito. At dito sa bandang gitna ay matutuklasan nyo at maririnig, mapapanood ang matinding aksyon na kaganapan ho na ipinakita nitong si dating Presidente Digong. Ito, Yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yon, Mr. Chair, first yung observe decorum, tapos syempre tulad po ng sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yun. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte, under oath, sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal. pakinggan po natin, dito natin maririnig ang anumang kasagutan ni dating Presidente Digong
at diyan no, sa bandang gitna ay nandyan po ang kanyang pagwawala, ang matindi na galit dito ho sa nagtatanong. Responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis, pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility? Medyo banayad pa ho. Ha? Kita nyo, medyo smooth pa. Itong mga naririnig nyo. Ito pong si Congressman Arlene Brusas ba? Ay dito ay talaga ang kasunod ay umatikabo na po na ika nga po ipagawala ni dating Presidente Digong. Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Hmm. Very correct. Since I was a president, and there was until now, serious problem about drugs, I have to issue or make a policy statement about drugs. About drugs ang usapan, mga kaibigan. Dito na ang tinutumbok natin na pagwawala ni dating Presidente Digong. Dito po sa susunod na kanyang mga kasagutan at siyempre sasagutin ang mga tanong, subalit nagkaroon po dito ng kaunting kaguluhan. Ito pa ho. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you. Akin yun, ang sabi ni dating Presidente Digong. Eto, mga kaibigan, talagang ito ang matinding umatikabo na sagutan ho dito na pagwawala ni dating Presidente Digong sa loob ng Quadcom. Panoorin po natin, pakinggan at nang sa lubos po nating maunawaan. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair, problema, nandiyan ang korte. Medyo mainit-init na. Painit ng painit, mga mahal kong taga-subaybay. Itong usapan at tanungan. At dito na ho mangyayari ang kaunting kaguluhan at pagwawala ni dating Presidente Digong sa susunod na mga sagot at katanungan dito po sa Quadcom. Eto. yes, Mr. Chair, second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yun. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao, nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Mr. Pro. Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Point of order. Suspended. Ngayon mga kaibigan, nagkaroon po ng point of order at tinangka nga ho dito na at winarningan itong si dating Presidente Digong na kung pwede ay wag gawin sa loob ng Quadcom itong mga kanyang paninindak, paninigaw at gumamit ng anumang salita na hindi po kanais-nais. Mga kaibigan, sa puntong iyan ay hanggang ngayon ho ay patuloy ang investigasyon at sa susunod ko pong vlog ay kabang-abang mga mahal kong taga-subaybay dahil ihahatid ko po sa inyo kung itong tunay na kalagayan ni dating Presidente Digong. Diyan ho
sa hearing sa Quadcom. Ano nga ba ang mangyayari dito? Sapagkat dito lang ho, sa pinakita ko, ay nagkaroon lang ho ng pag-warning, mga kaibigan, para nang sa ganun ay hindi na ulitin ang mga ginagawa niya. Kaya nga po nagkaroon ng 2 minutes, 1 minute suspension, ay inawat ho si dating Presidente Digong at nagkaroon ho ng kaunting kaguluhan, subalit naayos ho, mga mahal kong taga-subaybay. Medyo bibitinin ko ho kayo. Abangan po sa next vlog ko. Ito nga ba ay tuluyan ng kinontem ng Quadcom? Tuluyan na bang itong si dating Presidente Digong? Itong asal niya na paninigaw at nag-aasta na kunwari ay siya ang hari. Ay doon po sa Quadcom ay pinigilan yan, subalit kung hindi ho magpapapigil ayon po dito sa mga ilang membro ng Quadcom na nag-point order na kapag ginawa mo po yan, kapag inulit pa ni dating Presidente Digong ang asal na hindi maganda, ay hindi ho sila mangingini na i-contempt diyan po sa Quadcom. Kaya't muli mga kaibigan, wala na po tayong oras. Sa next vlog ko ay kabang-abang. Tuluyan na nga ba itong kinomtempt ng Quadcom? Naku ho, diyan po malalaman natin ang complete details sa susunod kong vlog. Maliwanag lang po dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay itong inawat si dating Presidente Digong dahil sa kanyang mga asal doon pa lang sa simula. Sa simula ng pagtatanong ay mainit na ang kanyang mga sagot at bastos, mga kaibigan, at hindi sumusunod sa rules ng Quadcom. Kaya pinagbigyan pa dito sa pinakita ko po sa inyong audio record, at nasabi nga diyan ay wag nang ulitin, kaya nagkaroon po ng ika nga po 1 minute suspension. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pakisupport din po ang aking second YouTube channel, nandiyan po sa comment section, i-click nyo lang po at pakisubscribe, at syempre wag pong kalimutan itong main channel ko. Pasensya na po sa audio ko kung medyo ako ay nabubulma, sakit po ang aking lalamunan, pinilit ko lang po makapaghatid sa inyo nang ika nga po itong kaganapan diyan po sa Quadcom hearing na ginanap po ngayong araw na ito. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating ilay ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.